Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 4:36 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-13 sa buwan ng Abril, taong 2026. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po si Bernard Dadis. Good morning, Bernard. Good morning, Annie. Ang bilis ng araw. Monday, back to work. Mga ngalahati na po ang buwan ng Abril, pero medyo maganda gising ng mga nasa transport sector ngayon. Ani, pagpasok ng Lunes ay medyo, sabi nga nila, kaya pang humawak sa manibela dahil sa magandang balita. Well, tampok yan sa ating pag-uusapan at balita. Ayan, maya-maya ng konti, mga kasambahay. So, ito yung binabalita natin na para maganda ang gising. Oo, lalo na dun sa mga kababayan po natin na umaasa ng kita sa kanilang pamamasada. Ayan. O, balita na nga natin. Balita na nga natin, mga kasambahay. Mayroon daw, parang double digit ang rollback. Malaki. Kahapon lang actually kausap ko ani mga taga-Hagunoy. Talagang walang alang na mamalakaya sa kanilang malalaking bangka ngayon dahil napakamahal ng diesel. Diesel ang gamit nila. Kaya ito, nakikibalita sila. Ito nasagot sa kanilang tanong. At kung kayo po'y nanonood ngayon sa mga taga-Hagunoy, abangan nyo po ang magandang balita patungkol sa bawas presyo sa diesel. Yun namang mga nag-uuwi ng 180 pesos. Baka dito sa double digit cut sa oil price ay talaga namang makatulong sa kanila. Madadagdagan yan. Sige, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Mismo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-anunsyo na malakihang rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon kay Pangulong Marcos, may anunsyo pa siya sa mga susunod na linggo ukol sa mga gagawin panghakbang ng pamahalaan para mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. May hataw na balita si Nel Maribuho. Simula bukas, April 14, may malaki ang rollback sa presyo ng langis. Ito ang inanunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang bagong recorded video message kung saan malaki ang mababawa sa presyo ng diesel. Mahigit 20 piso ang ibababa sa diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga driver, sa mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Sa kabila nito, ayon kay Pangulong Marcos, hindi pa rin ito sapat. Ayon kay PBBM, tuloy-tuloy ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo sa pang-araw-araw na buhay. Tiniyak din nito na hindi titigil ang pamahalaan hanggat hindi napapababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng mamamayan. Bukod rito, ayon kay Pangulong Marcos, may ia-anunsyo pa siya na mga gagawing hakbang ng kanyang administrasyon. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Hindi nating hahayaang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw. Sa kasalukuyan, inaabangan na lamang ang anunsyo ng Pangulo ukol sa paggamit ng kanyang emergency power kaugnay ng pagbawas o kanselasyon ng ipinapataw na excise taxes sa petroleum products. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon.
Dumating na sa Pilipinas ang nasa 329,000 barrels o katumbas ng mahigit sa 52 million liters ng diesel mula sa Malaysia. Ito'y para mag-augment o dagdagan ang supply ng diesel sa bansa sa gitna ng mga pagbabago-bagong sitwasyon sa global oil market bunsod ng krisis sa Middle East. Ang nasabing shipment ay binili ng Philippine National Oil Company o PNOC. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ng stable at sapat na supply ng langis sa bansa. Muli namang tiniyak ng DOE na patuloy ang kanilang ugnayan sa iba pang mga ahensya at industry stakeholders upang masiguro ang availability ng mga produktong petrolyo at maproteksyonan ang mga consumers. Hataw Balita Ngayon. Maaring i-anunsyo na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggo ang magiging desisyon hinggil naman sa gagawing suspension o pagbabawas sa ipinapataw na fuel excise tax. Nauna nang nakipagpulong ang Pangulo kasama ang Development Budget Coordination Committee kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang pag-usapan ang hinggil sa issue. Nauna nang naisabatas ang pagbibigay ng emergency powers kay PBBM noong March 25. Matagal nang ipinanawagan ng mga transport group ang suspension ng fuel excise tax na isa sa mga nakikitang solusyon upang maibaba ang presyo ng langis sa bansa. Hataw Balita Ngayon. Naglabas ng listahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mga pangalan ng mga jeepney drivers sa Metro Manila na hindi pa nakakakuha ng cash relief assistance na ipinamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kasama rin dito ang pangalan ng mga PUJ driver na mga additional beneficiaries ng cash assistance na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Paalala ng LTFRB at DSWD, kinakailangan na tugma ang pangalan ng nasa listahan at inyong valid driver's license na ipakikita sa payout site. Para sa mga driver na may nais na ipa-update sa listahan gaya ng wrong spelling o may kulang sa pangalan, mangyari lamang na idulog ito sa official Facebook page ng LTFRB o sa mga contact details ng ahensya. Nauna nang naglabas ng listahan ng schedule at itinalagang sites ang DSWD para sa isasagawang special payout day. Hataw Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon, umapila sa pamahalaan ang grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na mamagitan sa panukalang pagpapatupad ng bawas taripa sa mga imported na produktong agrikultura sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Kabilang na dito ang mga imported na produkto gaya ng karne ng baboy, manok, mais at iba pa. Gayet ng grupo, ang anumang bawas taripa sa mga imported na agri-products ay maaaring magpabigat sa mga lokal na magsasaka, gayon din sa estado ng ating ekonomiya. Paliwanag pa ng grupo, maaari nitong sirain ang local food supply na pwedeng magresulta sa mataas na presyo ng pagkain at magpapataas ng food insecurity. Hataw Balita Ngayon. Mahigpit na minomonitor ngayon ng Department of Health o DOH ang presyo ng ilang klase ng mga gamot sa gitna ng nararanasang mataas na inflation na epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, kabilang sa mga gamot na mahigpit nilang binabantayan, ang presyo ay yung mga ginagamit sa anti-hypertensive, anti-diabetes, anti-cholesterol, antibiotics at iba pa. Nilinaw naman ng DOH na sa ngayon ay walang problema sa supply at presyo ng mga gamot. There is no problem with price. We have good inventory. Starting now, nagmo-monitor ako ng 10 gamot. I decided to monitor anti-hypertensive, anti-diabetes, anti-cholesterol, antibiotic, at saka iba pa. Our problem is what happens to the price if the companies abroad start charging for the transport. Kasi I don't think most of the medicines are not affected naman by products from petroleum. But it will be affected, but how you ship it. Hataw Balita Ngayon.
Formal nang inihain ng Speaker Faustino Boje III at Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang batas na tutungo naman sa gitna ng energy emergency situation ng bansa. Tinatawag itong Kalinga Bill o komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at goods assistance. Si Rosalie Cos, humahataw. Sa gitna ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East, isang panukalang batas ang inihain sa Kamara na magiging batayan ng polisiyang ipatutupad ng gobyerno sa tuwing makararanas ang bansa ng isang national energy crisis. Inihain ni House Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Boje III at House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang House Bill No. 8834. Tinatawag itong Kalinga Act o komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo, and goods assistance. Nakapaloob dito ang National Emergency Response Framework para tugunan ang krisis sa enerhiya at pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa taas presyo ng mga produktong petrolyo. Magkakaloob ito ng emergency powers sa Presidente para i-realign, reprogram at i-augment ang pondo sa ilalim ng General Appropriations Act, gamitin ang emergency procurement modalities at pumasok sa emergency supply agreements, pansamantalang suspindihin o bawasan ng fuel taxes at iba pa. Mayroon din itong targeted assistance para sa mga pinakaapektadong sektor. Layong din ang panukalang bumuo ng isang Kalinga Interagency Task Force na magbabantay sa pagpapatupad ng lahat ng program components sa pangunguna ng Executive Secretary, Energy at Finance Secretaries. Ayon kay Presidential Son Sandro Marcos, simple ang layunin nito, siguraduhin na kapag may krisis, hindi na iiwan ng Pilipino at hindi na maghihintay na lumala ang sitwasyon bago kumilos. Samantala, ayon kay Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, nangunguna sa pagpupulong ng Legislative Energy Action Development o LEAD Committee kabilang sa target na ma-accomplish ng Kamara bago pa man magbalik sesyon sa Mayo ay ang pagbuo ng komprehensibong panukala bilang tugon sa isang national energy emergency. Ang balak natin is pag nag-resume po kami ng first week of May, ay meron na po tayong omnibus bill na malabayanihan 3 by that time. Mabubuo natin, that's why we are conducting all of these hearings, is that so we can have a comprehensive bill. Binubuo ng 13 House panels ang LEAD Committee bilang pangunahing plataforma para sa coordinated na tugon ng Kamara. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon. Virtual na lamang isasagawa ang natitirang meetings ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN 2026 ukol sa sektor ng enerhiya. Itong inihayag ng Department of Energy o DOE sa gitna ng pag-host ng bansa ng ASEAN 2026. Lain nito na gawing mas matipid at energy conscious ang mga aktibidad na may kaugnayan sa ASEAN. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, buo pa rin ang pangako ng Pilipinas na makapaghatid ng produktibo at results-oriented na ASEAN Energy Chairmanship. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, tiniyak ng Department of Foreign Affairs na anumang kasunduan sa oil at gas exploration sa China o ibang bansa ay susunod sa konstitusyon at batas ng Pilipinas. Iginiit ng ahensya na hawak ng bansa ang sovereign rights sa likas na yaman ng Pilipinas sa loob na exclusive economic zone at continental shelf. Ayon sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinag-aaralan ng pamahalaan ang lahat ng legal na opsyon upang matiyak ang sapat at abot-kayang supply ng enerhiya. Binigyan din nito na mahalaga ang diplomasya sa pagkikipag-ugnayan sa China habang pinoprotektahan ang soberenya ng bansa. Kasunod ito ng panawagan ng ilang mambabatas para sa transparency sa usapin ng joint exploration sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng DFA, patuloy nilang isusulong ang pagsunod sa international law at mapayapang resolusyon ng sigalot sa South China Sea. Hataw Balita ngayon. Well, alam mo, itong balita na joint oil exploration, talaga naman, between the Philippines and China, ay maganda, di ba po?
O maganda yan kung magkakaroon ng magandang resulta dahil ang tagal ng pinag-uusapan niya, Nani. Okay. Speaking of matagal na, totoo naman. And we have to push for this kasi importante talaga na hindi tayo reliant lagi Tama. sa fuel products. Look what is happening now. Oo. Yung nangyayaring gulo sa Middle East, lahat ng bansa affected din tayo. Pero mas matindi raw yung tama sa atin. Oo, kasi Now, napaka-dependent natin eh. yes, reliant, dependent, lagi. Dito sa oil exploration, abay talaga naman, malay mo, makakuha tayo dyan, nasasapat doon sa pangangailangan ng ating bansa. Kaya we have to push for this. Sabi nga ng mga mambabatas, dapat naman talaga. Matagal nang pinag-uusapan, tama ka doon. Now, yung binabanggit dito sa joint exploration ay dapat daw sumunod sa konstitusyon. Yung Oo. sovereignty rights ay dapat na manaig. Na dapat yung Pilipinas ang magsasaklaw niyan. Ano ba yung mga dapat nilang tingnan dito? Sinasabi nila, sovereign rights sa likas na yaman, which is very important. Ang dami nagkaka-interest dyan, di ba po? Okay. Pero mayroon daw tayong mga, kaya ba ng Pilipinas, kaya ba natin na gumawa nitong oil exploration? Well, kaya daw yan ng mga Pinoy. The problem is, we don't have the modern technology. Kaya talagang kailangan talaga natin mag-partner. And this is not the only country na mayroon tayong service contract yata. Mayroon ako nabasa na may mga existing service contract sa ibang bansa dito sa joint oil exploration. But the Philippines and China, ito pa lang yung nababalitaan natin. And this is a good move. Maganda yan. Kaya lang ang laging hindi na pagkakaisahan dyan, Ani, is papaano yung hatian. Well, it will be stipulated doon sa, mayroon akong nabasa din na i-reiterate yan, ibig sabihin i-enumerate yan doon sa hatian. Kaso dun hindi nagkakasundo. Hindi kasi pwede na pagdating sa hatian, dehado ang Pilipinas. Okay. May sinasabi sila na nung una, 60-40 pabor sa Pilipinas, pero hindi naman papayag ang China. Kaya yan ngayon yung isang bagay na hindi nila mapagkasunduan. Paano yung hatian pagdating doon sa, sabihin na natin sa isang madaling intindihan ay kitaan dyan sa makukuha sa joint exploration na yan. Okay. Well, I think baka sa mga susunod na araw makaroon tayo ng balita. Magkaroon tayo ng balita because I understand mayroon ang DOA ay nagpunta sa China's embassy. Pag-usapan yung sa supply kasi hindi naman din inaharang ng China yung supply natin. Now, ibig sabihin, hindi nila pinutol yung supply sa atin kahit na mayroon tayong sigalot sa West Philippine Sea. Ang binabanggit, wala pa silang kasunduan. Anumang formal na kasunduan with China as far as joint exploration, hindi pa. So, ibig sabihin, a day after, kahapon yon yung nabalitaan natin, nabasa natin. But today, mayroon tayong mga balita. It's a good news. Welcome development po yan. Baka, nang dahil dyan, gumanda yung relationship ng dalawang bansa. Sana nga dahil para both countries naman makikinabang pagka nagkaroon ng matagumpay Na pag-uusap. Pag-uusap dyan sa joint exploration na yan para tayo naman na hindi laging umaasa dyan sa mga langis galing sa gitnang silangan. And panahon na, mga kasambahay. And China and other country na pwedeng maging partner natin, siguro, ina-explore pa yan ng ating pamahalaan. And good news, double digit ang cut sa presyo ng produktong petrolyo. Yun na nga yung sinasabi ko na inaabangan ng mga kababayan po natin na mga umaasa. Ang kanilang kabuhayan, basically, pangunahin dyan sa mga presyo ng langis, kagaya po niyang diesel. Kasi yung kakagaya ng kakwentuhan kong isang mangingisda dyan sa Hagunoy, halos 900 liters ng diesel. To be exact, 846 liters of diesel kada pamamalakayan nila sa dagat. So, magkano yung... Sabi mo ng 900 liters, kung yung itinaas ngayon, ang presyo ngayon nag-check ako sa mga gasoline station kahapon, may 153, May 185, 154, yung diesel. Sabihin mo ng gano'n, bago magkaroon ng gera, 55 pesos lang ang diesel. So halos 100 ang itinaas. Kasi kung ang sila, kagaya nila,
bago sila makapamalakaya. Kasi pag pumalakaya sila, ilang araw sila sa dagat eh. So 900 liters, sabi mo na 100 yung itinaas. Magkano na yung That's correct. nadagdag sa expenses nila? Kaya sila, talaga sabi nila, tenga kami ngayon. Yeah. Walang naglalakas loob na pumalakaya dahil ang sabi nila, ang taas ng presyo ng diesel. Kaya ang sunod na tanong nga sa akin, kailan kaya mararating kami ng ayuda? Sabi ng mga mangingisdang kausap ko kahapon. Yan lang yung ina-expect ng ating mga kababayan. Now, speaking of the rollback, ito ba malaking bagay ito sa ating mga kababayan? Ano po? Alam nyo naman kasi mga kasambahay, every product, services na ginagamitan ng fuel products ay talaga naman maapektuhan. Now, yung sa rollback, malaking bagay. Now, ang binabanggit nila ay mayroon 1,000 complaints na dumating sa Department of Energy. I-check nyo nga kung tama kung saan nag-generate itong mga oil companies doon sa itinaas nila. Because we are the only country in the world. Sinasabi doon sa mga balita na tayong may pinakamataas na presyo ng fuel products. Dapat may nagre-recommend nga na dapat paimbestigahan ito sa Philippine Competition Commission. Baka nagkakaroon ng sabuatan, nagkakaroon ng kolusyon. Saan ba kayo nag-generate ng ganito kataas na presyo ng mga produktong petrolyo? Because sa buong mundo, tayo lang daw po ang pinakamataas. Yun yung sinasabi. Kaya malakas yung panawagan na ibasura yung oil deregulation law. Kasi ang gobyerno walang kapangyarihan na kontrolin itong presyo ng mga langis. Alam mo, nahihilo na yung ating mga kababayan dyan. At first, hindi naman talaga yan deregulated eh. And then may mga nag-push para kailangan magkaroon tayo ng batas para ma-deregulate yan, para mabigyan natin ng laya. Dati-rati kasi iilan lang yan. Nung pumasok ng ibang mga oil play, yung mga kumpanya, abay, inaasahan nila na makakatulong ito. Pero ang balita nga po, imbes na makatulong ito, abay, nagkakaroon daw po ng sabuatan, nagkakaroon ng kolusyon. Kaya, kailangan, I don't know kung may investigation na gagawin Actually, dito. ang Kamara, meron silang gagawing pagdinig ngayong linggo at kasama yan sa agenda. Kasama sa ipatatawag nila itong mga major oil companies para pagpaliwanagin nga hinggil dito sa pagtaas ng oil products. So aabangan natin yan, yung magiging pagtalakay kung magkakaroon ng magandang bunga. Kasi sinasabi nga, sa mga nakaraang pagdinig kasi sinasabi, ang intensyon ng batas ay para magkaroon ng healthy competition. Yes, that's the reason. Kaya pumasok yung ibang mga oil players. Like for example, kung dati-dati ay nariyan yung Shell, nariyan yung Caltex, nariyan yung Petron, pinapasok yung iba. At ito ang sinasabi nila na makakatulong. Pero kabaligtaran pala. Ang nangyari daw kasi, di umano, ayon sa kanila, sa ibang mga transport group, nagkakaroon ng sabuatan. Sabi nga nung isa, Yan, kolusyon. halimbawa nag-announce ganito na magbabawas presyo ng piso. Ito ikang kumpanya na isa kung kaya na nyo namang magbaba ng higit sa piso, kaya lang kung nakita niya yung kabila, piso lang ibabawas, gagayahin na lang niya. So hindi daw nagiging healthy yung kompetisyon o yung kagaya na sinasabi na dapat intensyon ng batas. Okay, that's the reason mga kasambahay na kailangan na nga po maging yung tanggapan po ng Philippine Competition Commission ay inihiling na maimbestigahan ito. And much more na mayroon investigation na gagawin yung Congress. We will be waiting for that. Sana naman yung mga kumpanya ng langis ay magtapat. Kasi yung suspetsa na kayo lagi po ay nagtitake advantage sa kabila ng hirap na pinagdadaanan ng sambayan ng Pilipino, nariyan kayo. That's the accusation ng marami natin mga kababayan sa inyo po. I think that's the right time na magpaliwanag sila. Saan nag-generate kayo ng ganito kataas na presyo? Bakit mayroon ganito? So we will be waiting for that. Now, mayroon tayo dito din na magandang balita, yung arrival ng supply ng diesel na nanggaling sa Malaysia. And malaking bagay ito dito sa ating energy stability. Yes, supply niya nasa 329,000 yung galing sa Malaysia. So makakatulong yan dahil lalo ngayon yung diesel kasi pangunahing ginagamit na mga nasa PUB, Transportation. POJ,
dagdag pa ito dahil ang magiging rollback nasa 20 pesos yung in-announce ni Pangulo. So kung 20 pesos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel ani, ang ordinary yung jeepney kumukonsumo ng 30 liters. So 30 liters, kung 20 ang magiging rollback, that is equivalent to 600 pesos yung madadagdag sa kanilang matitipid ngayong linggo. Makakadagdag na maiuwi. Oh, isasabi ko kaninang 180 last week, sabi nung jeepney driver na iuwi niya sa maghapong pamamasada, makakatipid siya ng halos 600 pesos ngayong linggo. And again, welcome development yan, mga kasambahay. And much more dun sa mga drivers natin. Okay. Ano pa yung balita natin? Well, isang magandang panawagan din na matagal nang inaabangan, pero finally, sabi, this week daw, ay i-aanunsyo na kung magkano ba talaga yung aaprubahan na bawas dito sa sinasabing excise tax sa mga petroleum products. Ito ba ay 100% o ilang percent lang? Pero at least meron ng sagot na ngayong linggo. Kasi last week, parang sinabi, last week daw i-announce, pero hindi agad na-announce. Inuna muna itong bawas presyo na announcement. Then, saka itong ngayong linggo, nagkakaroon na raw ng pag-aanunsyo ang Pangulo. Yun, ang hinihingi din. Marinig mo yung clamor. Yun din ang hinihingi. Suspension ng fuel excise tax. Kasi sinasabi nila nasa, kung di ako nagkakamali, 25 pesos per liter ang mababawas sa presyo pagka sinuspend ito ng buo, sinasabi nila. Yung mga buwi sa oil. Aside from that, may balita pa na tariff reduction. What is this? Yung tariff reduction, yung panawagan ng SINAG, yung samahan ng mga magsasaka. Sinasabi nila, kung maaari, wag payagan yung panawagan o yung panukala na bawasan yung tariff o buwis na sinisingil sa mga imported na agricultural products. Dahil ang pangunahing maapektuhan nito, yung local products. Yung local products natin. Kasi babaha, katumbas yan, babaha ang mga imported na products na mababa ang presyo. Well, they're talking about panawagan. Wala ba silang coordination with our government agency na dapat wag niyong gawin yan? Usually, ang ginagawa ng mga ganyang grupo, sumusulat sila sa pamahalaan. Okay. Nakikipag-usap sila kung maaari, ito ang wag payagan yung ganito. Kasi nga, yan ang laging pangunahing daing nila. Pag binaba yung buwis na sinisingil sa imported products, sila ang maapektuhan yung local products natin. Yan. I think they have to pay attention to that also. Pwede nilang aralin, di ba po? Huwag niyong bawasan yung taripa ng mga imported products kasi kami ang apektado. Lalo kasi ngayon, kan timing kasi, yung mga anihan ngayon That's correct. Anihan ngayon, umaasa sila, malaki yung kikitain nila. Pero pagka ganoong mahal na nga krudo, tapos yung kalaban pa nila, babagsak ang presyo, mahirapan sila. Pero di ba mayroon balita din na mayroon mga produkto somewhere in the na tinapon na lang yata dahil hindi nila madala. Sa Benguet. Opo, ayan. Yung kagaya nung yung mga tatawag nila doon, Pechay Baguio. Okay. Hindi na lang inani. Yan. Kasi pag itinransport nila, pagdating doon sa trading mura na yung presyo. Sabi nga nila, mas mahal pa yung crudo namin kaysa doon sa kikitain namin sa gulay. Okay, siguro aralin din nila. Ano ba? Yung mga aanihin mga produkto ngayon. Sana nga magkaroon ng kung yung parang LGU to LGU na usapan na pag merong masyadong bulto na produkto dyan, baka pwedeng ibagsak dito sa mga ganitong LGU para matulungan din naman sila and vice versa para magkakatulungan yung bawat LGU, hindi masayang. Kasi pagdating dito sa lugar natin sa metro, ang mahal ng mga gulay. Tapos pag mababalta mo sa kabilang probinsya naman, sobrang mura naman. Tinatapon na lang. Bakit hindi na lang magkaroon ng proper na koordinasyon yung mga LGU sa pamamagitan siguro ng proper department na may hawak sa kanila, matulungan yung magsasaka at the same time, yung mga consumer dito sa ibang LGU, walang masayang. Yung binabanggit mo ay tama din yung LGU to LGU, baka pwede naman yan. Pero on top of that, baka pwede na lang yung national government kasi mas mataas, di ba?
Ito yung gusto namin, inaral namin ito. We call the attention of these agencies, ito yung kanilang mga recommendation. Siguro pulungin, ito yung nasasayang, ilang porsyento nito, ay dapat ganitong gawin natin. As the Tama. national government ang magkukumpas na bibigyan niya ng karapatan yung mga nasa LGU. Oo, pwede Yan. kasi yun eh. Para Pwede mas gawin madali ng ang national kilos. government. Halimbawa, Ayan. Department of Agriculture, pangunahan nila. O sige, itong, pwede naman kasing season na lang eh. Hindi naman palagi dahil dadaing naman kasing ibang mga middleman yung nagbibiyahe. At least dito lang sa mga season na sobra talagang tambak, mababa yung bilis sa kanila, kaysa itapon, tulungan sila na ibiyahe papunta sa iba't ibang mga LGU, maibenta, makikinabang yung mabebentahan, makikinabang yung magbebenta. Hindi tayo nagiging eksperto dito dahil hindi naman po kayo mga expert. These are the recommendations na naririnig natin Actually, sa ating mga narinig ko kababayan. lang yan We sa are isang- imparting this to everyone of you na mayroon kakayahan na pwede siguro ito Oo. sabihin natin ito sa ating Actually, narinig ko lang din yan, Ani, sa mga ilang mga nakakausap natin. Okay. Sabi na nakakapanghinayang kasi. That's correct. Yan At sabi nakikita nila. naman natin, siguro patuloy pa rin, magtulong-tulong tayo kung yung mga i-contribute yung mga idea ay makakatulong. Sana wag tayong sensitive, tanggapin natin. Kahit na yung credit hindi mapunta sa inyo, what is Tama. important, yung recommendation niya ay maayos. Kagaya doon sa Bicol, sa may Bulan, Sorsogon, last week, yung nabalita na mga tinapon na lang ng mga isdang lawlaw o tamban ang tawag dito sa atin. Kasi sobra Oversupply daw. Oo. Sayang. Oo, totoo. Sayang naman. Okay. So, mga kasambahay, again, itong mga recommendations na ating binabanggit, nababasa po namin, binabalita namin sa inyo. Ito po yung nangyayari sa iba't ibang parte ng ating bansa. Para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Noel Poliarco mula naman sa Edmonton, Canada. Global News. Magandang umaga sa iyo, Ani, at sa lahat ng ating mga kasangbahay. Narito ang iba't ibang balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Matapos ang mahigit 20 oras na negosasyon, nabigo ang mga kinatawan ng Estados Unidos at Iran na makabuo ng isang kasunduan para tapusin ang digmaan sa gitnang silangan. Nananatiling walang kasiguraduhan ang hinaharap ng ceasefire habang lumalalim ang hindi pagkakaunawaan ng magkabilang panig. May hataw na balita si James Bontuyan. Walang naabot na kasunduan ng Estados Unidos at Iran matapos ang halos 21 oras na negosasyon sa Islamabad, Pakistan nitong weekend. Kapwa nagturuan ang dalawang panig kung sino ang may pananagutan sa pagkabigo ng pag-uusap ng layong tapusin ng mahigit 6 na linggong digmaan. Ayon kay US Vice President J.D. Vance na nanguna sa delegasyon ng Estados Unidos, malinaw na hindi nakipagkasundo ang Iran sa mga kondisyon ng Washington. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Iginit ni Vance na naghain ng US ng isang malinaw at panghuling alok sa Iran upang maisara ang negosasyon. Sinabi niya na naging flexible na ang kanilang panig at tapat na nakipag-usap, ngunit nabigo pa rin na makuha ang pagsang-ayon ng Tehran. We just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible, we were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that, and unfortunately, we weren't able to make any headway. Binigyan din ng Vice Presidente na ang pinakasentro ng negosasyon ay ang nuclear program ng Iran. Ayon sa kanya, kailangan ng matibay na garantiya na hindi na muling gagamitin ng Iran ang kanilang teknolohiya para makabuo ng nuclear weapon. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon.
Dagdag pa niya, hindi pa nakikita ng Estados Unidos ang ganitong uri ng pangako mula sa Iran. Umaasa naman ng US na magbabago pa ang posisyon ng Tehran sa mga susunod na pag-uusap. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Kabilang sa mga kondisyon ng Estados Unidos ang ganap na pagpigil sa Iran na mag-develop ng nuclear weapons at ang pagtiyak ng malayang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Para naman kay US President Donald Trump, hindi na mahalaga kung may mabuong kasunduan o wala dahil anumang mangyari, panalo na ang Estados Unidos. Sa kanyang mga pahayag, iginiit niya na natalo na ng US ang Iran sa larangan ng digmaan at opsyonal na lamang ang isang diplomatikong kasunduan. Regardless what happens, we win. We've totally defeated that country. And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. Sa panig naman ng Iran, sinabi ni Mohammad Bagher Ghalibaf, speaker ng parlamentaryo ng Iran at kasama sa mga kinatawan ng bansa na nagtungo sa Pakistan, nabigo ang Estados Unidos na makuha ang tiwala ng kanilang delegasyon sa kabila ng paghahain ng daan-daang proposal ng Tehran. Iginit din niya na naunawaan ng Amerika ang lohika at prinsipyo ng Iran, ngunit hindi nito napatunayan na karapat-dapat itong pagkatiwalaan. Sinuportahan ito ng mga pahayag ng mga Iranian officials kabilang si Iranian Ministry of Foreign Affairs spokesperson Esmail Bakay na nagsabing sobra o excessive ang mga hinihingi ng Estados Unidos. Kabilang sa mga red lines ng Iran ang pagkokontrol sa Strait of Hormuz, pagpapalaya ng mga naka-freeze na assets nito sa ibang bansa at pagbayad ng war reparations. Nananatili rin ang panawagan ng Tehran para sa mas malawak na ceasefire sa buong rehiyon, kabilang ang pag-atake sa Lebanon. Sa kabila ng pagkabigo, magpapatuloy ang diplomasya sa pamamagitan ng remote talks habang umalis na ng Islamabad ang magkabilang delegasyon. Samantala, umaasa ang pamahalaan ng Pakistan na mananatili ang kasunduang tigil putukan habang ipinagpapatuloy ang dialogo. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. Nagpasalamat din ang Pakistan sa dalawang bansa para sa pagkilala sa kanilang papel bilang tagapamagitan. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. Umaasa din ang Pakistan na magpapatuloy ang positibong usapan para sa mas matibay na kapayapaan sa rehiyon. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Kasunod ng pagkabigo ng Iran at Estados Unidos na makabuo ng kasunduan sa Pakistan nitong weekend, ipinag-utos na ni US President Donald Trump ang pagpapatupad ng blockage sa Strait of Hormuz. Layunin ng hakbang na ito na pilitin ang Iran na muling buksan ng isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Narito ang humahataw na balita. Inanunsyo ni US President Donald Trump na magsisimula ang United States ng isang naval blockage na haharang sa lahat ng barkong papasok at lalabas sa Strait of Hormuz. Ayon kay Trump, inutusan na niya ang US Navy na harangin ang mga sasakyang pandagat na nagbabayad ng toll sa Iran at wasakin din ang mga mina na inilagay ng Tehran sa karagatan. Giit ni Trump, hindi papayag ang Amerika na magpatuloy ang aniyay illegal extortion ng Iran sa mga bansang umaasa sa daluyang ito para sa supply ng langis. Samantala, iginiit naman ng Iran na may buong kontrol sila sa Strait of Hormuz at sila ang nagtatakda kung aling mga barko ang maaaring dumaan dito. Ayon sa isang tagapagsalita ng kanilang militar, tanging mga non-military vessels lang ang pinapayagang makatawid sa Strait of Hormuz at anumang paglabag ay may kaukulang matinding aksyon.
Samantala nitong weekend, iniulat ng US Central Command na nakatawid na sa Strait of Hormuz ang ilang US warship upang simulan ang paglilinis ng mga mina at pagbuo ng ligtas na daan para sa mga barko. Dagdag pa ng CENTCOM, nagsimula na ang proseso ng paghahanda ng bagong route upang masiguro ang malayang paggalaw ng kalakalan. Ngunit mariing pinasinungalingan ito ng Iran at iginiit na walang US vessel ang pinayagang dumaan sa strait. Binigyang diin din ng Iran na sila lamang ang may kapangyarihan na magbigay ng pahintulot sa pagdaan ng mga sasakyang pandagat sa nasabing daluyan. Sa kasalukuyan, nananatiling halos sarado ang Strait of Hormuz. Dahil dito, marami ang nanganganib na lalong tumaas ang presyo ng langis at maapektuhan ang ekonomiya ng maraming bansa sa gitna ng lumalalang tensyon. Nakatutok ngayon ang buong mundo sa mga susunod na hakbang na magkabilang panig na maaaring magtakda sa direksyon ng kaguluhan sa gitnang silangan. Noel Polyarco, humahataw sa balita. Ngayon! Nakatakdang magharap sa pambihirang pagkakataon ang Israel at Lebanon para sa posibleng pag-uusap tungo sa kapayapaan. Ito ay sa kabila ng patuloy na pag-atake ng Israel sa Beirut at iba pang bahagi ng bansa sa layuning durugin ang Hezbollah. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Kinumpirma ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na pumayag siyang makipag-usap sa Lebanon matapos umano ang ilang beses na paglapit ng panig ng Beirut para sa direktang negosasyon. Lebanon has approached us in the last month, approached us several times to start direct peace talks. This has never happened to us in history. Actually, it happened once decades ago, but now they reached out to us and I kept it conditional on two things. We want the dismantling of Hezbollah, and we want a real peace agreement that will last for generations. Nakatakdang gawin ang unang pagpupulong sa Martes sa Washington sa pamamagitan ng pagiging tagapagitan ng United States. Ayon naman sa pahayag ng tanggapan ni Lebanese President Joseph Aoun, nagkaroon na ng unang pag-uusap sa pagitan ng mga kinatawan ng dalawang bansa na naglatag ng posibilidad ng tigil putukan at formal na negosasyon. Pero sa kabila ng nakatakdang pagpupulong, patuloy pa rin ang mga pag-atake ng Israel sa iba't ibang bahagi ng Lebanon. Kabilang ang mga airstrike sa mga komunidad na nagdudulot ng pagkasawi ng maraming sibilyan. Nagtungo naman si Netanyahu sa teritoryo ng Lebanon na nasakop na ng puwersa ng Israel. Samantala, lumala pa ang tensyon matapos batikusin ni Netanyahu si Turkish President Recep Tayyip Erdogan na inakusahan niyang sumusuporta sa mga grupong kaaway ng Israel. Una nang inihayag ng Turkish President ang pambabaliwala umano ng Israel sa isinusulong na usapang pangkapayapaan na layong wakasan ang digmaan sa gitnang silangan. Diplomatik temaslarımızı hızlandırdık. Silahların susması ve müzakereye alan açılması için eğer iğne ucu kadar şans varsa bunu değerlendirmenin samimi gayreti içindeyiz. Mariing kinundinan ng Turkey ang mga pahayag ni Netanyahu at sinabing ito ay walang batayan at layong sirain ang mga diplomatikong pagsisikap sa rehiyon. Iginiit din ng Turkish government na dapat panagutin si Netanyahu sa mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao. Matatandaan na may nakabinbin na rin na warrant of arrest laban kay Netanyahu mula sa International Criminal Court kaugnay ng mga paratang na war crimes. Bukod sa Turkey, lumalala rin ang tensyon ng Israel sa Spain matapos akusahan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang Madrid na nagsasagawa ng diplomatic war laban sa kanila. ולכן הנחיתי היום לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל. מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור. אני לא מוכן לסבול את הצביעות הזאת ואת העוינות הזאת. אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם על כך מחיר מיידי.
Sinabi naman ni Israeli Foreign Minister Gideon Sa'ar na ang pamahalaan ni Prime Minister Pedro Sanchez ay may obsessive anti-Israel bias na nakakaapekto na sa mga pagsisikap para sa kapayapaan. Matatandaan na kabilang ang Spain sa mga bansa na tumutol sa digmaan laban sa Iran. Nagsara ng kanilang airspace sa mga US aircraft at nauna nang kinilala ang estado ng Palestine na lalong nagpalala sa relasyon nito sa Israel. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Nagbabala si US President Donald Trump sa China sa umano'y plano ng Beijing na magpadala ng armas sa Iran. Ayon kay Trump, haharap sa malaking problema ang China kung itutuloy nila ang naturang hakbang. Ang babala ay kasunod ng ulat ng US intelligence na handa umano ang China na tulungan ang Iran sakaling lumala pa ang tensyon sa gitnang silangan. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Beijing sa ulat ng Washington. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? Hataw Balita ngayon. Nag-anunsyo ang China ng 10 bagong insentibo para sa Taiwan, kabilang ang pagpapaluwag sa turismo, pagpapalabas ng mga TV drama at pagpapadali ng bentahan ng pagkain. Kasunod ito ng pagbisita ng leader ng oposisyon sa China at pakikipagpulong nito kay Chinese President Xi Jinping. Kabilang sa mga hakbang ang muling pagbubukas ng flights, pagbisita ng mga turista mula Shanghai at Fujian at pagpapagaang ng inspeksyon sa food at fishery products. Ngunit tinutulan ito ng pamahalaan ng Taiwan at nagsabing may kasamang kondisyon ang mga alok at hindi dapat iugnay sa politika ang ugnayan ng dalawang panig. Hataw Balita ngayon. Mainit ang naging pagsalubong sa 4 na astronaut ng Artemis II matapos ang matagumpay nilang misyon sa paligid ng buwan. Tinagurian ito bilang isang makasaysayang hakbang para sa space exploration at paghahanda para sa susunod na misyon ng NASA. May hataw na balita si Abby Valdez. Houston Integrity, splashdown, sending post-landing command now. Splashdown confirmed. Ligtas na nakabalik sa Earth ang 4 na astronaut ng Artemis II na sakay ng Orion spacecraft matapos ang 10 araw na paglalakbay sa paligid ng buwan. Bago ang splashdown, dumaan ang Orion spacecraft na pinangalan ng Integrity sa matinding init habang pumapasok sa atmosphere ng daigdig. Sandali ring nawala ang komunikasyon sa mission control sa loob ng 6 na minuto bago muling narinig ang boses ni Commander Ray Wiseman na nagkumpirmang ligtas sila. Ilang sandali pa, bumukas ang mga parachute ng capsule at maayos na lumapag sa karagatan. Matapos nito, maingat na inalis ang mga astronaut sa capsule at dinala sakay na helicopter patungo sa USS John P. Murtha kung saan sila sumailalim sa paunang medical check. Pinangunahan ang misyon ni Ray Wiseman, Victor Glover, Christina Koch at Jeremy Hansen na nagsilbing test flight para sa mga susunod na lunar missions. Ayon kay Mission Commander Ray Wiseman, bagamat hindi madali ang naging paglalakbay nila lalo na ang malayo sa kanilang mga pamilya, nakatulong ito upang lalo pa nilang pahalagahan ang ating mundo. This was not easy. Being 200,000 plus miles away from home, like before you launch, it feels like it's the greatest dream on earth. And when you're out there, you just want to get back to your families and your friends. It's a special thing to be a human and it's a special thing to be on planet Earth. Ibinahagi naman ni Victor Glover ang kanyang pasasalamat at pagkamangha sa kanilang naranasan sa kalawakan. I wanted to thank God in public and I want to thank God again because even bigger than my challenge trying to describe what we went through, the gratitude of seeing what we saw, doing what we did and being with who I was with, it's too big to just be in one body. Para kay Christina Koch, ang misyon ay nagpaalala ng tunay na kahulugan ng pagiging isang team at ang pagkakabuklod ng mga tao sa iisang layunin. Hinalintulad niya ito sa Earth na nakita niya mula sa kalawakan.
So when we saw Tiny Earth, people asked our crew what impressions we had. And honestly, what struck me wasn't necessarily just Earth, it was all the blackness around it. Earth was just this lifeboat hanging undisturbingly in the universe. So I may have not learned, I know I haven't learned, everything that this journey has yet to teach me. But there's one new thing I know, and that is Planet Earth, you are a crew. Samantala, ibinahagi naman ni Jeremy Hansen ang kanilang Joy Train na isang simbolo ng pagkakaisa at positibong pananaw sa gitna ng hamon ng misyon. Bukod sa emosyonal na karanasan, nakapagtala rin ang misyon ng mga mahalagang tagumpay. Kabilang ang pinakamalayong paglalakbay ng tao sa kalawakan at mga bagong obserbasyon sa ibabaw ng buwan. Nagsilbi rin ito bilang pundasyon para sa mga susunod na misyon, kabilang ang Artemis 3 na inaasahang magpapalawak pa ng human exploration sa kalawakan. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. At iyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Edmonton, Canada, ako po si Noel Poliarco. Magandang araw. Mariing pinalagan ng Malacanang Press Corps ang mga aligasyon na sila ay nagpapagamit o nababayaran para pagtakpan ang tunay na status ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas kahapon, sinabi ng mga ito na naninindigan sila na tama ang mga inilalabas nilang ulat batay sa kung ano ang kanilang nakakalap mula sa pag-uusisa sa mga press briefing sa Malacanang. Mariing kinundina ng grupo ng mamamahayag ang anilay garapal na mga pagtatangkang sirain ang kanilang kredibilidad at iligaw ang ating mga kababayan upang isulong ang interes ng iilan. Hataw Balita Ngayon. Nananawagan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagkakaisa at bayanihan sa gitna ng nararanasang energy crisis sa bansa dulot ng digmaan sa Middle East. Kasabay nito nagbabala rin ang Pangulo laban sa mga nananamantala sa sitwasyon tulad ng mga sangkot sa fuel hoarding at mga nagnanakaw ng langis. May hataw na balita si Joan Nano. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na pairalin ang pakikipagkapwa at disiplina sa panahon ng kagipitan. Sa panahon ng kagipitan, dapat ay mangibabaw ang ating pakikipagkapwa-tao. Ito ang kabayanihan na maaari nating ipakita ngayon. Ngunit kasabay nito, binatikos ni PBBM ang mga insidente ng pananamantala kaugnay ng krisis sa langis. Nakakalungkot at nakakagalit din ang iba nating mga nakikitang insidente kamakailan. Dahil sa kalagitnaan nitong pinagdadaanan natin, ay pinili nila isipin lang ang kanilang mga sarili. Kabilang sa mga ito ang mga insidente kung saan may mga motoristang tumatakas sa pagbabayad ng gasolina at ilang nag-iimbak ng langis na walang sapat na dahilan. Binalaan ng Pangulo ang publiko laban sa hoarding at paglalagay sa panganib ng iba. Bagamat naintindihan natin ang kalagayan ng bawat isa, hindi ito nagpapahintulot sa atin na gumawa ng mga ganitong bagay. Sa paghahanap natin ng ginhawa, huwag naman sana tayong manlamang sa kapwa. Hindi ganyan ang Pilipino. Sa kabila ng mga negatibong insidente, pinuri ng Presidente ang mga Pilipinong nagpapakita ng bayanihan. Kabilang ang mga kumpanya at individual na tumutulong sa kanilang komunidad. Ayon sa kanya, ang mga ganitong gawain ay patunay ng tunay na diwa ng pagiging Pilipino. Tiniyak din ng Pangulo na patuloy na gagawa ng hakbang ang pamahalaan upang maibsan ang epekto ng energy crisis. Sa huli, iginiit ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakaisa at pagtutulungan ang susi upang malagpasan ang hamon na ito. Joan Nano, humahataw sa Balita Ngayon.
Tiwala ang kampo ni Vice President Sara Duterte na mapatutunayang walang katotohanan ng mga aligasyon ni Ramil Madriaga laban sa pangalawang Pangulo. Ayon sa isa sa abogado ni VP Duterte, ito ang weakest link o pinakamahinang testigo kung ihaharap sa impeachment proceedings ng Kamara. May humahataw na balita si Jed Neresina. Nanindigan ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi sila nababahala sa nakatakdang pagtestigo ni Ramil Madriaga sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice sa April 14. Paliwanag ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., legal counsel ng Vice Presidente sa isinampang perjury case laban kay Madriaga. Walang basihan ang mga inaasahang pahayag nito sa Kamara laban sa pangalawang Pangulo, kaya kumpiyansa silang mapapabulaanan ang mga aligasyon nito. Para sa amin, as counsel for VP Sara in the specific perjury complaint versus Madriaga, we don't mind because we know that whatever he says are lies. And then in the proper forum, which is looking like the Senate, we can definitively prove that he's a fraud. So we don't have concerns that he's testifying. The only concern really is that baka may maniwala. Binigyang diin ni Attorney Panelo Jr. na bagamat itinuturing ng House Justice Committee si Madriaga bilang isang mahalagang testigo, tinawag nila itong weakest link sa impeachment laban kay VP Duterte. In fact, the analogy that I like to use is he's like a Trojan horse entering the city of Troy, except that VP Sara has nothing to do with him. So if they want to bring the Trojan horse into the city of Troy, we won't stand in their way. Wala talagang patutunguhan to kapag si Madriaga naging sentro ng kaso nila laban kay VP Sara. Sa kabila nito, bilang counsel sa perjury complaint laban kay Madriaga, binigyang diin ni Attorney Panelo Jr. na anumang ihayag ng testigo sa pagdinig ng Kamara ay makatutulong pa sa kanilang panig upang mas mapatibay ang kaso laban dito. Kung magpro-provide siya ng additional details sa House Justice Committee, talagang gagamitin namin yun against him. Kasi kumpiyansa kami na kahit anong sabihin niya, kasinungalingan. So lalong madidiin siya pagka nag-testify siya sa House Justice Committee, pag nagbigay siya ng additional details. Samantala, muling itinanggi ng kampo ni VP Sara ang mga ulat na may banta sa seguridad ni Madriaga na nagmumula sa kanilang panig. Ayon sa abogado, nais nilang manatiling ligtas si Madriaga upang maipagpatuloy ang pagtestigo nito sa Kamara. Gayunpaman, pangamba ni Attorney Panelo Jr. na kung sakaling magkaroon ng banta sa kaligtasan ni Madriaga, maaari itong magmula sa mga taong nasa likod o kumokontrol sa kanya. We have nothing to do with those safety threats, and considering nga na we feel that he's the weakest link, diba? In a way, you could say that he's our star witness, diba? So we don't want anything bad to happen to him. We want him to testify. We want him to trip on himself, on his lies, for the world to see. So it doesn't make sense for us to want him to be hurt or to prevent him on testifying. In fact, I've already said na kung may mangyari kay Madriaga, it might be his handlers or the people behind him, because sila yung merong pinoprotektahan dito kay Madriaga. Kasi we feel that if he testifies, he's going to reveal himself as a fraud, and eventually he might start pointing fingers kung sino ba yung nagtulak sa kanyang mag-testify. So if anyone has an interest in keeping him quiet, that would be the people behind him. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Hinamon ng isang House Justice Committee member, si Vice President Sara Duterte, naggibain ang kredibilidad ni Ramil Madriaga sa isasagawang pagdinig naman ng House panel sa reklamong impeachment.
Nagpakilalang dating bagman ng pangalawang Pangulo, si Madriaga, na isang detainee ng Bureau of Jail Management and Penology sa kasong kidnapping at tinuturing ng complainants na mahalagang testigo sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Si Rosalie Cos, umahataw. Isang paraan para gibain ang kredibilidad ni Ramil Madriaga. Harapin ito at pabulaanan ng mga alegasyon nito sa pamamagitan ng ebidensya at pagtatanong sa mismong pagdinig ng House Justice Committee. Yan ang tugon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, membro ng House panel, sa pahayag ng abogado ni VP Duterte na si Attorney Paulo Panelo sa perjury complaint laban kay Madriaga. Nagpapakilalang dating bagman ng Vice Presidente si Madriaga at kasalukuyang detainee sa Camp Bagong Diwa, Taguig City sa kasong kidnapping. Para sa complainant sa reklamong impeachment, mahalagang testigo si Madriaga sa aligasyong maling paggamit ng confidential funds ni VP Duterte. Itinuturing naman ng abogado ng Vice Presidente si Madriaga na weakest link sa impeachment complaints. Pwede ho niyang gawin ito sa April 14 para wasakin po yung kredibilidad ni Ginoong Madriaga. Kaya nga, yun po yung panawagan ho natin. Sa atin pong pangalawang Pangulo, bukas po ang House impeachment hearing sa atin pong Vice President. Meron po siyang karapatan na maglahad po ng kanya pong ebidensya sa araw po na yon at sa mga susunod pong mga pagdinig. At kasama din po doon sa kanya pong karapatan ay yung pong karapatan po na maglahad ng mga depensa para ho questionin ang kredibilidad po ni Ginoong Madriaga. Naniniwala rin ang kongresista sa posibilidad na maisalang agad si Madriaga sa April 14 hearing ng impeachment complaints laban kay Vice President Duterte. Sa pagdinig, masusubok din anya ang kredibilidad ni Madriaga. Tingin ko gusto rin pong matest ng atin pong mga kinatawan, miyembro po ng komite, yung kredibilidad ni Ramil Madriaga. So malamang po ay iisa-isahin yung pong mga detalye ng kanya pong affidavit. Bukod kay Madriaga, susuriin din ng House Justice Committee members ang evidentiary documents. Kabilang na ang statements of assets, liabilities, and net worth o SAL-ENS at income tax returns ng pangalawang Pangulo at financial statements ng mga negosyong iniuugnay sa kanya at asawang si Attorney Mans Carpio. Gayun din ang findings ng Commission on Audit o COA sa liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education ng si VP Duterte pa ang kalihim nito. Naghain na ng petisyon si VP Duterte sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment proceedings ng Kamara. Naniniwala naman si Representative Ridon na pag humarap si VP Duterte sa House panel, maka-apekto ito sa kanyang petisyon. Pagka ho nagpakita siya ron, I think madidismantle po yung entirety of the petition po sa Korte Suprema kasi it is a jurisdictional question. Ang sinasabi ho nila doon, wala pong karapatan, walang poder ang House Committee on Justice to proceed sa impeachment against him. Rosalie Cos, Umahataw sa Balita Ngayon. Nanumpa na bilang bagong presidente ng Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban si Davao City Mayor Baste Duterte noong Sabado. Pinangunahan ang panunumpa ni PDP Chairman Alfonso Cusi. Sa ginanap na outtaking ay kasama sina Senator Robin Padilla at Bongo at iba pang high-ranking officers ng naturang political party. Kalinsabi nito ay nagpulong rin ang leader at mga miyembro ng PDP kung saan pinag-usapan ang direksyon ng partido. Hataw Balita Ngayon. Magkakatulong ang mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa nararamdamang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Ito ang pinagtibay sa ginanap na 13th Asian Finance Minister and Central Bank Governors Meeting na pinangunahan naman ng Pilipinas. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. Nababahala ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Economic Ministers sa patuloy na tensyon na nagaganap sa Middle East. Bunsod ito ng mga epekto sa ekonomiya, gaya ng pagtaas ng geopolitical risk, kawalan ng katiyakan sa global trade, aberya sa energy markets at supply chains na nagdudulot ng pabago-bagong inflation, financial markets at capital flow.
Sa pahayag na inilabas matapos ang ginanap na 13th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors meeting na pinangunahan ng Pilipinas, isa sa muling pinagtibay ang kasunduan sa pagpapalalim ng regional financial integration sa bawat kasaping bansa, pagpapalakas ng financial cooperation sa rehiyon at pagiging handang umaksyon upang mapanatiling matatag ang ekonomiya ng ASEAN members. Ito nila ang naiisip na solusyon para mabawasan ang epekto ng sitwasyon sa Middle East. Samantala, tiniyak rin ng ASEAN na nananatiling malakas at matatag ang economic performance ng bawat miyembro nito, kung saan tumaas ang regional growth sa humigit kumulang 4.5% nitong 2025 sa kabila ng mga kinakaharap na hamon. Anila ang mga numerong ito ay dahil sa malakas na domestic demand, tuloy-tuloy na pamumuhunan sa infrastruktura at digitalization, pagpasok at paglabas ng puhunan sa mga bansa at unti-unting pagbangon ng sektor ng pag-e-export. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Inihayag ng Senior Citizens Party List na pumirma ito ng isang Memorandum of Agreement sa Integrated Bar of the Philippines o IBP para magkaloob ng free legal assistance sa mga elderly o edad 60 pataas. Ito'y upang matulungan ang mga senior citizens na makamit ang hustisya matapos mabiktima ng scams, pag-aabuso at exploitation. Sa pamamagitan ng free legal assistance, magkakaroon ng kakayahan ang indigent senior citizens na makapagsampa ng kaso sa korte. Ang kasunduan pong ito ay magbibigay ng libreng free legal assistance sa ating mga lolo at lola, lalo na po sa usapin ng kanilang karapatan, benepisyo at proteksyon laban po sa pang-aabuso at panlilinlang. Nilalapit po natin sa ating mga lolo at lola ang hustisya. Binibigyan natin sila ng boses, kakampi at lakas ng loob para ipaglaban ang kanilang karapatan. Hataw Balita Ngayon. Inirekomenda na ng Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM kay Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na isalang sa pre-charge investigation ang mga opisyal ng Philippine National Police Academy o PNPA. Ang rekomendasyon ay kasunod ng nangyaring hazing sa ilang 4th class cadet noong April 3 kung saan may 22 ang naging biktima. May hataw na balita si Lea Ilagan, exclusive. 6 na police commissioned officer at 3 police non-commissioned officer ang inirekomenda ng Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM kay Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na isalang sa pre-charge investigation kaugnay ng hazing sa Philippine National Police Academy o PNPA. Ang mga ito ay kinabibilangan ng isang Police Major General, isang Police Brigadier General, 2 Police Colonel, 2 Police Major at isang Police Chief Master Sergeant at 2 Police Senior Master Sergeant. Sa impormasyon na nakuha ng UNTV, ang rekomendasyon ay matapos makitaan ng lapses o pagkukulang sa mga opisyal ng PNPA na maituturing na breach of internal discipline, gaya ng hindi pag-supervise ng maayos sa mga kadete para masiguro ang seguridad ng mga ito. Hindi rin daw agad nai-report ng mga opisyal ng PNPA ang insidente sa mga matataas na opisyal sa Campo Crame. Bunsod sa nangyaring hazing, isinalang na rin ng PNPA sa body check ng Academy Health Service ang iba pang miyembro ng PNPA Class 2029. Sa 223 miyembro na isinalang sa body check, 48 dito ang may mga injuries, kabilang ang 33 lalaki at 15 babae. Gayunman, hindi pa matukoy kung dahil sa hazing o bunsod lamang ng isinasagawang combative sports training. Kaugnay nito, inendorso na rin ang mga ito sa Regional Forensic Unit 4A para sa medical legal assessment. Nasa 22 kadete naman ang pinahiran ng kanilang upperclassmen ng pinaghalo-halong kemikal sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan bilang parusa umano
kaugnay sa isang kadete na nais nang mag-resign. Ang mga biktima ay nagtamo ng mga paso at lapno sa katawan. Ito ay barbaric. Hindi ko alam kung anong kaligayahan na nakukuha nila sa ganitong klaseng ritual. This is nothing to be proud of. And I'm very sad that this actually happened. But it is also our job to make sure na justice is done. Nauna nang bumuo ng task force ang National Police Commission na siya mag-iimbestiga sa insidente. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calanizan, nais nilang malaman ang buong nangyari at kung sino-sino pa ang sangkot sa insidente. Hindi natin papayagan na magkakaroon po ng hazing sa PNPA. So lahat po ng may direct participation, lahat po na nakibahagi dyan sa hazing na yan, papanagutin natin. Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. naman, mariing kinundi na ang insidente at binigyang diin na hindi kukonsintihin ng PNP ang anumang anyo ng hazing. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Nadakip ng Bureau of Immigration ang 2 Japanese national na pugante sa kanilang bansa. Ayon sa mga otoridad, sangkot ang mga ito sa kasong fraud. May hataw na balita si Dante Amento. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 2 Japanese national na wanted sa kanilang bansa dahil sa kasong fraud sa isang operasyon sa Lian, Batangas. Kinilala ang mga nadakip na sina Takahashi Yuta, 45 taong gulang, at Sugita Yuki, 39 na taong gulang. Nahuli ang mga ito ng BI Fugitive Search Unit matapos ang koordinasyon sa mga autoridad ng Japan at sa Philippine National Police. Batay sa ulat ng immigration, ang pag-aresto ay nag-ugat sa hiling ng mga autoridad sa Japan dahil sa warrant of arrest na inisyu ng Omiya Summary Court noong 2024. Napag-alaman din na pumasok ang 2 sa Pilipinas noong January 4, 2024 bilang mga turista, ngunit naging overstaying na simula pa noong Agosto at Nobyembre ng parehong taon. Dahil dito, kabilang na sila sa undesirable aliens at mga pugante mula sa hustisya. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ang mga ito ng Bureau of Immigration habang sumasailalim sa proseso ng deportation. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon. Nasabat naman ng mga otoridad ang aamot sa 705 million pesos na halaga ng mga Peking Cosmetics at pabango sa isang warehouse sa Valenzuela City. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs, Philippine Coast Guard at PNP CIDG na nagresulta sa pagkakasabat ng mga milyong-milyong pisong halaga ng mga kontrabando. Kabilang sa mga nadiskubre ang imitation ng iba't ibang sikat na global brands ng cosmetics at pabango. Hataw Balita ngayon. Ipinatatawag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operator ng pampasaherong bus na nasangkot sa aksidente sa Sipocot, Camarines Sur noong Huwebes, April 9. Ilang mga pasahero ang nasugatan sa nasabing aksidente, kaya't nais malaman ng LTFRB kung mayroong proper maintenance at kung nasunod ng driver ang mga road safety protocols. Pinibigyan ng LTFRB ng 5 araw ang bus operator at pinagsusumite ng roadworthiness test at inspection report ng bus unit na sangkot sa aksidente. Hataw Balita ngayon. Pinalawig pa ng Maynilad ang ipinatutupad nilang water service interruption sa ilan sa kanilang mga customer bunsod na isinasagawang repair sa nasirang tubo sa May Santa Maria Corner, Coral Street, Tondo, Manila. Kabilang sa mga lugar na apektado na extended water service interruptions ang mga customer sa ilang bahagi ng Bacoor City, Imos, Kawit, at Rosario. Gayun din sa area ng Las Piñas, Parañaque at Pasay City. Karamihan sa mga ito ay in-extend ng hanggang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, April 13. Para sa kompletong detalye ng water service interruption, bisitahin lamang ang official social media sites ng Maynilad. Hataw Balita ngayon.
Nilinaw ni Nabota City Mayor John Ray Tiangco na controlled na ang sunog na sumiklab sa nagsarang Nabota Sanitary Landfill at hindi pa fire out. Sa update na ibinahagi ng alkalde as of 12 noon kahapon, araw ng Linggo, April 12, usok na lamang anya ang nakikita sa lugar at wala ng aktibong apoy. Anya itinuturing ng controlled ang sunog dahil ang landfill ay matatagpuan sa isang isla at hindi na inaasahang kakalat pa sa kalapit na komunidad. Ayon sa mga otoridad, hindi pa ito maaring ideklarang fire out dahil maaring may combustion pa sa ilalim ng mga basura na naapektuhan ng hangin at mainit na panahon. Kahapon ay patuloy ang aerial water bucket drop operations ng Philippine Air Force sa nasabing landfill gamit ang 2 helicopter. Ngayong araw naman ay sisimulan ang pagtatambak ng filling materials bilang soil cover para maputol ang supply ng oxygen sa waste mass at tuluyang mahinto ang combustion sa loob ng landfill. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, inihayag ng Philippine Space Agency na ang kakaibang liwanag na nakita sa iba't ibang bahagi ng bansa nung Sabado ng gabi ay dulot ng pagdaan ng isang Chinese rocket. Ayon sa ahensya, ito ay ang Gelong 3 rocket na inilunsad bandang alas 7:32 ng gabi noong Abril 11 at nakita makalipas ang ilang minuto. Tinatawag ang naturang phenomenon na space jellyfish na nangyayari kapag ang usok ng rocket ay nasisinaga ng araw habang madilim pa sa lupa. Dahil dito, nagkakaroon ng maladikya na liwanag sa kalangitan na makikita naman sa malawak na lugar. Regional News. Ipagpapatuloy ng Department of Public Works and Highways ang pagpapatayo ng mga naantalang ospital sa lalawigan ng Laguna. Kamakailan ay magkasama ng inspeksyon ng DPWH Secretary Vince Dizon. Kasama si Laguna Governor Sol Aragones ang ilang proyektong ospital upang alamin ang mga estado ng mga ito. Batay sa direktiba ng Pangulo, tututukan ng DPWH ang pagkompleto sa konstruksyon ng mga ito. Kasama sa inspeksyon ang Laguna Medical Center sa Santa Cruz na 5 taon na ang natigil ang konstruksyon at muli lamang na ipagpatuloy ngayong taon. Gayon din ang Louisiana District Hospital kung saan ilalaan ang pondong 300 million pesos para sa pagpapatayo ng bagong gusali ng ospital. Inaasahan naman na mapapabuti ng mga proyektong ito ang serbisyong pangkalusugan sa mga residente doon maging sa mga karatig na lugar. Hataw Balita ngayon. Bubuksan na simula ngayong araw, April 13, ang Davao City Diversion Road, Buhangin-Tigato Road. Ayon sa DPWH, magsisimula itong buksan ngayong alas 7 ng umaga. Inaasahang makatutulong ito sa pagpapaluwag ng trapiko, lalo na sa may Milan intersection sa Buhangin. Hataw Balita ngayon. Naharang naman ng Philippine Coast Guard ang nasa 5,400 litro ng produktong petrolyo na ipupuslit sana patungo ng Catanduanes. Ayon sa mga otoridad, walang kaukulang permit ang nasabing langis na nahuli sa may lugar ng Tabaco Port sa Albay noong Sabado. Nadiskubre ng otoridad ang nasabing kontrabando matapos na isailalim sa K9 paneling at routine inspection ng PCG ang mga rolling cargo na papatawid na sana ng Catanduanes. Naaresto ng otoridad ang 44 anyos na driver at 35 taong gulang na pahinante ng forward truck na sinasabing may dala ng langis. Nakapwa ang mga residente ng Karamoan. Batay sa paunang investigasyon ng otoridad, ininiklarang semento, bigas at solar panel ang kargamento ng nasabing truck. Subalit, matapos ang isinagawang pag-i-inspeksyon dito, natuklasan na wala itong permit. Nakipag-ugnayan na ang Coast Guard sa Maritime Safety Law Enforcement Group para sa documentation at tamang disposal ng nasabing kargamento. Hataw Balita ngayon.
Aabot sa 20 hektarya ng bahagi ng Mount Asog sa Iriga sa Camarines Sur ang tinupok ng sumiklab na grass fire doon. Sinasabing nagsimula ang sunog tanghali noong Sabado, April 12. Kabilang sa napuruhan ng sunog ang bahagi sa pagitan ng Iriga City at ng Buhi. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at City Disaster Risk Reduction and Management Office at Forest Rangers ng Iriga City upang mapigilan ang pagkalat ng apoy. Sa ngayon ay kontrolado na ang grass fire at inaasahang hindi nakakalat pa sa ibang bahagi ng bundok. Inirekomenda naman ng BFP ang pansamantalang pagbabawal ng hiking activities sa lugar habang isinasailalim pa sa investigasyon ang insidente. Hataw Balita ngayon. Matagumpay na naisagawa ng Commission on Elections sa COMELEC ang plebisito naman sa Davao del Norte nitong weekend. Layo nito na palitan ang pangalan ng munisipyo ng San Isidro at gawing Sawata. At ang barangay Sawata naman ay maging barangay poblasyon. Ayon sa COMELEC, 36% ang turnout ng plebisito at maayos naman itong naisagawa. Lumabas sa resulta na ratified na nangangahulugan na panalo ang yes at tuluyan ng napalitan ang pangalan ng nabanggit na mga lugar. Hataw Balita ngayon. Magde-deploy ng nasa 2,000 mga pulis ang Police Regional Office 5 para magpatupad ng seguridad sa idaraos na Rodeo Festival sa isla ng Masbate ngayong taon. May humahataw na balita si Jerry Galicia. Mahigpit na seguridad ang ipapatupad ng Police Regional Office o PRO5 sa nalalapit na pagdiriwang ng taon ng Rodeo Festival sa isla ng Masbate. Ito ay magsisimula sa April 13 at magtatapos hanggang April 18. Tatauhan ng pulisya ang mga public safety functions upang matiyak ang ligtas at maayos na pagdaraos ng okasyon. Kabilang sa kanilang magiging trabaho ang pagbabantay sa mga lugar na dadayuhin ng maraming tao upang maiwasan ang siksikan. Gayon din ang traffic management sa mga kalsada at iba pang mga ruta. May mga ipatutupad ring checkpoints sa mga entry at exit points ng probinsya para sa mas mahigpit na pag-iinspeksyon sa mga tao at sa mga sasakyan na papasok sa isla. Sa ngayon ay naka-full alert status na ang puwersa ng Masbate Police na layong masiguro na magiging mapayapa ang buong selebrasyon. Pinaka-objective namin dito, sir, yung maging zero incident. Ibig sabihin walang mangyaring anuman na krimen sa duration ng rodeo, lalo na po dito sa area kung saan gaganapin ng rodeo. Wala naman po tayong na-monitor, pero alam mo naman, meron tayong mga kababayan na pag nakakakita ng opportunity, sinasamantala nila. Sa ngayon ay pinatutupad na ang gun ban sa buong isla at magtatagal hanggang sa April 20 ng madaling araw. Napakahalaga po kasi lalo po meron tayong mga activity kung saan tulad ng Beer Plaza na kung mapapahintulutang magdala ng baril ay baka pag dumating na yung kalasingan ng isang tao, umiiba po minsan ang mood at attitude. Kaya mas maganda pong wala talagang baril na papayagang dalhin, lalo sa mga area ng activity ng ating rodeo. Naisagawa ng send-off ceremony pa sa Task Force Rodeo 2026 na binubuo ng PNP, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Maritime Police, Bureau of Fire Protection at iba pang ahensya na tutulong sa pagpatupad ng seguridad sa Masbate. Jerry Galicia humahataw sa balita ngayon. At para ihatid sa atin ang latest sa presyo ng mga pangunahing bilihin, ating kasama na si Mikey Samson ay nasa Fabia Market sa Tondo, Manila, live. Live report. Magandang umaga dyan sa mga kababayan natin sa Tondo. Yes, Mikey, ano-ano nga ba ang available na isda dyan at magkano ba ang kilo ng mga isda na babanggitin mo? Baka interesado si Bernard. Go, Mikey! Good morning!
Yes, Ma'am Annie! Hello po! Good morning! Magandang Monday morning sa ating mga kasangbahay at gayon na rin sa inyo dyan sa studio. At ngayon nga nandito tayo ngayon sa Pavia Market, Tondo, Manila para i-update ang ating mga kasambahay patungkol sa mga pangunahing bilihin natin. At dito po sa Pavia Market, ang mga isda po ay nagkakahalaga. Ang sariwang bangus ay may presyong 200 ang bawat kilo. Ang kilo naman po ng tilapia ay nagkakahalaga ng 150 pesos. Ang galunggong naman po na talaga namang pangmasa ay nagkakahalaga ng 300 pesos ang bawat kilo at ang labahita ay nagkakahalaga ng eksaktong 300 ang bawat kilo. Ang lapu-lapu naman po natin, ang maliit na lapu-lapu ay nagkakahalaga ng 150 pesos at ang malaking lapu-lapu naman po ay nasa 400 ang bawat kilo. Para naman sa mga nagnanais na gawing main course o sahog, ang baboy, ang pork kasim natin, pork pige at pork chop ay nagkakahalaga ng 320 bawat kilo. At ang liempo naman po natin ay nasa 460 ang isang kilo. Para naman po sa mga nagkikrave sa manok, ang paa ng manok ay nasa 200 ang isang kilo. At ang bawat kilo naman ng drumstick ay nagkakahalaga ng 230 pesos. Ang wings naman po natin ay nagkakahalaga ng 230 ang bawat kilo. Ang quarter po natin ay may presyong 230 ang bawat kilo. Ang whole dressed chicken naman po natin ay nasa 220 ang isang kilo. At para naman sa ating mga masustansyang gulay, ang isang kilo po ng ating kamatis ay 40 pesos ang bawat kilo. Ang sibuyas naman na madalas panggisa ay saktong 100 pesos ang kilo. Ang patatas naman po natin ay nasa 80 pesos ang kilo. Ang sayote po na masarap din igisa ay nasa 60 pesos naman ang bawat kilo. Ang talong naman ay nasa eksaktong 80 pesos ang bawat kilo. At ang ampalaya din ay nagkakahalaga ng 100 pesos ang bawat kilo. Ang bawat tali naman po ng okra, sigarilyas, pechay Tagalog at kangkong ay nasa 10 piso ang bawat tali. At yan po muna ang update mula dito sa Pavia Market, Tondo, Manila. At gusto rin po natin i-acknowledge ang mga kasama po natin ngayon, ang mga mothers po natin, ang marshals, at ang mga vendors po dito po sa Pavia Market, Tondo, Manila. Maraming salamat po. Balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Mikey Samson, mula dyan sa Pavia Market, Tondo, Manila, kasama si Josa Ibanez at Jodrian. Greetings din, happy viewing sa MCGI officers dyan sa Zamora, Tondo, Manila. Magandang umaga po sa inyo. Weather News. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, April 13. Panoorin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Good morning, ngayon po ay araw ng Lunes, April 13, 2026. Ang bagyong na may international name Sinlaco, inyo mapapasin na sa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Napakalayo sa ating bansa, saan ang layo nito ay more than 2,500 kilometers silangan ng Visayas. Isa siyang super typhoon na kung saan ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay umaabot sa 205 kilometers per hour. Inaasahan itong kikilos, January ngayon west-northwestward at inaasahan itong hindi papasok o mababang tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang pagkilos ito ay maaaring lumapit sa bansang Japan. At inyong papansin sa ating itong binabantayang bagyo, walang epekto sa ating panahon ngayon. At kasalukuyan, maliwalas ang panahon ang ating naranasan sa buong bansa at wala po tayo na monitor na malawakan o malalakas na pag-ulan. At sa araw na ito, naasahan pa rin na maganda at maliwalas ang panahon sa buong bansa. Naasahan pa rin ang mainit at maalinsangan na panahon, lalo-lalo na sa tanghali at sa hapon. Ito sa Metro Manila, aabot ng 34 degrees Celsius.
mas mataas na temperatura ang inaasahan sa Tuguegarao na aabot ng 37 degrees Celsius. Dako tayo sa ibang bahagi ng ating bansa. Aabot ng 33 degrees Celsius sa Calayan Island, Puerto Princesa, ganun din sa Tacloban at sa Davao City. Bahagyang mas mataas ang temperatura sa Zamboanga na aabot ng 34 degrees Celsius. Inaasahan po natin ang mga isolated na mga pag-ulan o sandaling pag-ulan, lalo na sa Visayas at sa Mindanao. Kahapon, ang pinamataas na heat index ay 42 degrees Celsius, doon po yan sa Cotabato City, Maguindanao. Sa Metro Manila, umabot ng 36 hanggang 38 degrees Celsius. Ngayong araw sa Lunes, ang forecast natin na pinamataas na heat index ay 42 degrees Celsius, doon pa rin sa Cotabato City, Maguindanao. Dito sa Metro Manila, aabot ng 38 hanggang 40 degrees Celsius. Sa ating lagay ng ating karagatan, patuloy pa rin tayong makakaranas ng banayad hanggang sa katamtaman ng alon ng ating karagatan sa buong bansa. Kaya safe na pumalaot ang ating mga kababayan, pero huwag kalimutang mag-ingat dahil sa mga nabubuong thunderstorm ng kadalasan sa hapon o sa gabi. Ang araw sa sikat sa ganap na 5:44 ng umaga, samantalang ang araw lulubog sa ganap na 6:10 ng hapon. Yan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon. Ay, salamat naman. Hindi daw ba papasok yung super typhoon? Napakalakas niyan. Kung mahina-hina yung structure ng bahay mo, kayang ilipad niyan. Ang lakas kasi Grabe ang distraction niyan kung sakasakali. 205 to 250 ang pinakamalakas na gustin so pagbugso niya. Napakalakas yung super typhoon na ito na sisinlako. Buti na nga lang hindi magla-landfall. O yun, hindi magla-landfall sa atin. Pero malamang Japan ang tutumbukin niya. Ang binabanggit, hindi magla-landfall, pero malayo pa yan 2,000 kilometro, di ba po? Sana nga talagang hindi na maiba yung direksyon. Batay kasi sa mga models na sinusunod ng Pag-asa. Meron kasi lang mga sinusunod na models at batay sa kanilang mga pag-aaral, sa mga ganitong panahon talaga, hindi nagla-landfall ang bagyo. Oo, kasi parang kakaiba. Bagyo sa tag-init, di ba? So magandang balita na hindi magla-landfall kasi napakalakas niya. Yan. Hindi rin naman tayo natutuwa na yan ay papunta ng Japan. Sana nga malusaw na yan doon sa karagatan. Sana. Kaya lang habang nasa karagatan kasi siya, lalong pang lalakas. Lalong lumalakas dahil doon siya kumukuha ng lakas. Yung init ng singaw na nanggagaling sa dagat. Yun yung pinakagatong ng mga bagyo. Hanggat hindi siya nagla-landfall, lumalakas yan. Sana doon sa ating mga kababayan, kahit walang pag-landfall, dapat lagi tayo nakahanda at alam natin ang mga gagawin natin in case na may tumatama na bagyo. Oh, we don't have time. It's for 6:23. Pero bago tayo magpaalam, narito muna po ang mga balitang aabangan mamaya. Mga aabangang balita. Desisyon ng Pangulo kaugnay sa posibleng suspension o pagbabawas ng fuel excise tax inaantabayanan ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Transport Group na Manibela muling magsasagawa ng press conference hinggil sa planong panibagong Tigil Pasada. Hataw Balita ngayon. Pagpupulong ng proactive response and oversight for timely and effective energy crisis ipagpapatuloy sa Senado mamaya. Hataw Balita ngayon. At update kaugnay sa isinasagawang investigasyon sa umano'y kaso ng hazing sa Philippine National Police Academy, tutukan. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit, Kapitulo 121, versikulo 2.
na nagsasabi, "Ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa." Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-13 sa buwan ng Abril 2026. Ako po si Bernard Dadis. Thank you very much, Joanne Nano, ang ating EP. Of course, kay Sarah, sa inyo po lahat yan. Yung ating hirap ba? Okay, si Adjisi. Thank you very much sa mga kasama namin sa IT. Thank you. And of course, kay Joy. And kasama ko dito si Carl at saka si Aljan and Ron. Yan. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Standby po, susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.